Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Ang ating ang kwento ngayon ay tungkol sa dalawang mga biktimang isinilid sa maleta matapos silang paslanging ng mga sospek. Viral ngayon ang kaawa-awang sinapit ng isang babae sa Taguig City. Dahil ang ginang ay natagpuang wala ng buhay sa loob ng isang maleta na naging sanhinga ng pagmara ng estero sa lugar. Ang biktima na nasa loob ng maleta ay kinilalang si Estela Galve Tabunon, 46 years old o mas kilala bilang Tata. Si Tata ay mula talaga sa Zamboanga del Sur. Bilang single mom, mag-isang itinataguyod ng babae ang kanyang 3 taong gulang na anak na may sakit na Down syndrome. Bukod doon, si Tata din ang breadwinner ng kanyang pamilya at kasama sa kanyang sinusuportahan ay ang senior citizen niyang ina. Palangiti at matyaga. Ganyan ilarawan si Tata ng kanyang pamilya. Ayon sa kanila, gagawin ng ginang ang lahat para sa ikabubuti ng kanyang pamilya. At upang maibigay ang lahat ng pangangailangan ng kanyang pamilya, lumuwas ng Maynila si Tata upang magtrabaho. Iba't ibang klaseng trabaho nga ang nasubukan na ni Tata, katulad na lamang ng pagiging helper sa isang kantin. Mahilig din mamasyal si Tata sa iba't ibang lugar. Ayon sa ulat, namasukan nga si Tata bilang kasambahay. Si Tata nga ay naninirahan sa Barangay Tanyag, Taguig City. Subalit sandali pa lamang naninirahan doon ng ginang nang bigla itong nawala sa hindi malamang dahilan. Hanggang sa isang maleta nga ang nakita sa isang estereo na hindi kalayuan sa inuupahang bahay ni Tata. July 24, 2026, bandang 12:30 ng tanghali, nang nadiskubring isang malaking itim na trash bag ang isang mangangalakal na nakaharang sa isang estero. Bago iyon, natanggap na ng barangay ang mga ulat ng mga residente tungkol sa pagbara ng kaparehong estero matapos nga ang malakas na ulan. Inakala lamang ng mga residente na basura lamang ang bumara sa estero. At dahil hindi na nga maganda ang amoy, humingi na ng tulong ang mga ngalakal sa barangay. Agad namang nagtungo ang kawani ng barangay kasama ang mga tauhan ng Taguig Flood Control sa lugar. Isang lalaki nga ang bumaba sa estero at nilapitan ang bumarang plastik ng basura. Nahirapan nga ang lalaki na hilahin ang naturang bagay dahil tila napakabigat nito. Maya-maya pa, tinulungan nga ang lalaki ng kanyang mga kasamaan na iahon ang itim na plastik. Dinala ang mabigat na itim na plastic bag sa kalye upang buksan ito ng mga tauhan ng barangay. Nagsimula ngang dumami ang mga taong nakikiusyoso ng mga oras na ito. Matapos matanggal ang itim na plastik, tumambad na sa mga residente ang isang asul na maleta. At pagbukas nga ng isa sa mga tanod, napakaraming patong-patong na pambalot ang ibinalot pa sa maleta. May mga sako, bag at kumot. At matapos matanggal ang lahat ng pagkakabalot sa plastik, nagulat na lamang ang lahat ng nakita ang laman ng maleta ay labi pala ng isang tao. Agad namang tumawag ng mga pulis ang barangay upang i-report ang insidente. At sa investigasyon nga ng Soko, tuluyan nilang nabuksan ang maleta at nakumpirma na ang nakita nga sa loob ng maleta ay isang labi. Blanco pa noon ang mga pulis sa pangalan ng biktima at tinatayang nasa 35 hanggang 40 years old. Wala rin namang nauulat na missing person sa kanilang barangay. Pero nakita ng isang tattoo ang nasawing babae. Ang biktima ay may isang tribal tattoo sa kanyang braso. Meron din siyang tattoo ng 3 stars and a sun sa kanyang binti na may nakasulat na pangalang Walter sa pagitan nito. Teorya nga ng mga pulis, may posibilidad na inanod lamang ang maleta patungo sa Barangay Tanyag dahil sa lakas ng ulan. Subalit dahil sa barado ang creek, hindi inanod sa malayo ang maleta. Agad namang ipinahamahagi ng Taguig Police sa mga karatig lungsod ang impormasyon tungkol sa biktima. Ipinost din nila sa kanyang official Facebook account ang tungkol sa tattoo ng babae. Hanggang sa mayroong ang nakakilala sa mga tattoo at sinabing yun ay tattoo ng kanyang kapatid na kinilalang si Tata. Matapos malaman ang pagkakilala ng biktima, sinimulan na ng mga pulis ang investigasyon. Ayon sa mga balita, si Tata ay isa palang police asset.
Napag-alaman din na siya ay may nakaraan ng record at dati nang nakulong dahil sa kaso ng ipinagbabawal na gamot. Matapos siyang makilala, nakipagtulungan na ang mga concerned citizen at testigo sa mga investigador upang ituro ang lokasyon kung saan huli siyang nakita. Agad namang nagtungo ang mga pulis sa itinurong bahay ng mga residente kung saan nakatira ang biktima. At sa loob nga ng bahay, nakita nila ang live-in partner ng biktima na kinilala lamang alias Kokong, 51 years old. Ang bahay ay natagpuan 15 meters ang layo mula sa creek kung saan nahanap ang maleta. Pagpasok nga ng mga pulis sa bahay, nakita nila si Kokong ang dalawang lalaki na natutulog. Sila ay sina alias Willie at alias Reynaldo. Natagpuan din ng mga pulis ang mga paraphernalia na ginagamit sa ipinagbabawal na gamot. Nakita din sa bahay ang mga ebidensyang ginamit sa pagpatay kay Tata. Natagpuan din ng mga otoridad ang isang sako na katulad ng sakong ginamit para ibalot ang labi. Meron ding bakas ng dugo sa sahig at nakakita din sila ng mga buhok. Nakitaan din ng isang peach na dress ang sala na mayroon ding bakas ng dugo. Ayon sa mga otoridad, malakas ang tsansa na sa bahay na iyon pinaslang si Tata. At dahil sa mga nakitang ebidensya sa mismong crime scene, agad na dinampot at inaresto ng mga otoridad ang live-in partner ng biktima kasama ang dalawa nitong kaibigan na sina Willie at Reynaldo. Nagbigay naman ng pahayag sina Kokong, Willie at Reynaldo. Mariin nilang tinanggi ang mga paratang na sila ang pumaslang kay Tata. At ayon nga kay Kokong, hindi niya kayang gawin iyon kay Tata. Ayon din sa kanya, hindi niya kayang gawin ang ibinibintang sa kanya ng mga pulis dahil miski nga ang masigawan si Tata ay hindi niya umano kayang magawa. Napag-alaman na 1 buwan pa lamang nagsasama si Tata at Kokong. Tinanggi din ng sospek na si Willie ang pagpatay ngunit inamin niyang gumagamit siya ng ipinagbabawal na gamot. Ayon kay Willie, bago pa lamang siyang nakatira sa bahay ni Tata at Kokong. Kaya wala siyang alam sa nangyari. At ayon kay Reynaldo, nangungupahan at driver lamang siya sa nasabing barangay. Pero inamin ng lalaki na gumagamit din siya ng bawal na gamot. Iginit niya na wala rin siyang kinalaman sa nangyaring krimen. Napag-alaman na may record na pala si Willie kung saan sangkot siya sa isang homicide sa Samar. Habang ang itinuturing na mastermind na si Coco ay sumailalim na sa rehabilitasyon dahil sa paggamit ng iligal na gamot. Ito ay bago pa niya nakasama si Tata. At kalalabas lamang ni Coco mula sa rehabilitation center. At sa isinagawang postmortem examination, isang saksak sa tigiliran at palo sa ulo gamit ang isang matigas na bagay ang ikinamatay ni Tata. 2 anggulo naman ang tinitingnan ng mga pulis kung bakit nga ba pinaslang ni Kokong si Tata. Una, posible umanong may kinalaman sa pagiging police asset ni Tata ang nangyaring krimen sa kanya. Dahil si Tata ay nagsisilbing informant at asset ng mga pulis, tinitingnan ng mga investigador na posibleng ginantihan siya matapos niyang isumbong ang mga operasyon ng ipinagbabawal na gamot. Posible din na may kinalaman ang krimen sa iligal na gamot. Ayon sa mga pulis, ang paraphernalia na natagpuan sa bahay ng biktima at sospek ay nagpapatibay sa teorya na umiikot sa industriya ng iligal na gamot ang kanilang pamumuhay at ito marahil ang pinag-utgatan ng kanilang hidwaan. Tinitingnan rin ng mga pulis ang anggulo na love triangle. May hinala ang mga otoridad na may matinding selos o away magkasintahan na namumuo sa pagitan ni Tata at Kokong. Na kalaunan ay nauwi nga sa marahas na pagpaslang sa biktima sa tulong ng dalawa niyang kasamahan. Sa kasalukuyan, pinagsama-sama na ng mga otoridad ang mga ebidensyang nakuha sa crime scene para formal ng kasuhan ang mga sospek. Naharap sina Kokong, Willie at Reynaldo sa kasong murder at hiwalay na reklamong illegal possession of dangerous drugs. Hustisya ang sigaw ng pamilya ni Tata at nanghihingi din sila ng konting tulong na maiuwi nga sa Zamboanga del Sur ang labi ng pinaslang na police asset. Ang pangalawang storya naman ay nangyari sa London, kung saan isang babae din ang isinilid sa maleta ng taong pumaslang sa kanya.
Sa kuha ng CCTV na iyan, makikita ang isang babae na naglalakad at may hilang-hilang asul na maleta. Ang video na ito ang nagsilbing pinakamatibay na ebidensya laban sa babaeng nagpanggap na spiritual healer at pinaslang ang kanyang naging kaibigan para nakawin ang 57 million pesos na pera nito. Sa London, England, naninirahan ang babae na si Gemma Michelle, 42 years old. Si Gemma ay ipinanganak at lumaki sa Australia. Naghiwalay ang kanyang mga magulang at lumipat silang mag-ina at kanyang ate sa United Kingdom. Nagtapos ang babae ng Human Science degree at kasama sa kanyang subject ay Structural Basis of Human Functioning, kung saan natuto siyang mag-dissect ng katawan o labi ng tao. At dahil sa galing niya sa subject na ito, nakatanggap siya ng award at gumraduate bilang first honor sa kanilang klase. Muli siyang nag-aral at bumalik sa Australia upang magtrabaho bilang osteopath, isang lisensyadong doktor sa buto at kalamnan. Taong 2015 nang bumalik sa UK si Gemma, subalit hindi siya rehistrado doon para bilang osteopath at hindi siya nakapagtrabaho na sa UK dahil dito. Kasama ni Gemma sa kanyang bahay ang kanyang ina na retired na at ang kanyang ate. Ang bahay nila ay matagal ng pagmamay-ari ng kanyang pamilya at ang halaga umano nito ay 239 million pesos. Ayon sa ulat, hindi maganda ang relasyon ni Gemma sa kanyang ate. Nagsampa ang kaso ang ate ni Gemma sa kanya dahil sa pananakit nito, subalit kalaunan siya ay nakalaya din. August 2020, isang ginang mula sa kanyang church group ang nakilala ni Gemma. Ito ay kilala bilang Deborah, 67 years old. Si Deborah ay mula talaga Kuala Lumpur at 30 years nang naninirahan sa London. Wala nang asawa si Deborah at pinaniniwalaan na mag-isa na lamang nakatira sa kanyang bahay. Isa siyang devoted Christian na lagi nagsisimba at tumutulong sa mga activities sa kanilang simbahan. Pero sa kabila nito, ang ginang pala ay mayroong schizophrenia, isang malubha at pangmatagalang sakit sa pag-iisip. Naniniwala si Deborah na siya ay may relasyon umano kay Prince Charles at nakakausap niya ito sa pamamagitan ng YouTube. Ayon din sa ulat, unti-unti nang nagkakaroon ng erratic behavior si Deborah dahil nga sa kanyang sakit. Nirekomenda na nga na dapat na siyang dalhin sa mental health dahil sa sobrang dalas niyang magpadala ng sulat kay Prince Charles. Pero sa kabila nito, kilala siyang sweet at tila isip bata kung kumilos. At dahil nga sa sakit ni Deborah, uminom siya ng mga gamot upang mamanage na ang kanyang kondisyon. Mula nga na nagkakilala sina Deborah at Gemma, naging magkaibigan na ang dalawang babae. Madalas silang mamasyal sa park o kumain sa mga restaurants. Nang nalaman ni Gemma ang kondisyon ni Deborah, nagpakilala siya sa ginang na siya ay isang spiritual healer. Palagi ngang magkausap ang dalawa dahil sinasabi ni Gemma na kaya niyang gamutin ang ginang. May pagkakataon din na pinapapunta ni Deborah si Gemma sa kanyang bahay upang sila ay magkausap. At sa pagdaan nga ng panahon, pakiramdam ni Deborah ay unti-unti na gumagaling ang kanyang sakit. Mas nagtitiwala na siya kay Gemma at naging madalas ang kanilang pagsasama. Sa kabilang banda, nagkausap naman si Gemma at ang kanyang nanay na ipaayos ang kanilang bahay. Pero sa kasamang palad sila ay naloko ng isang kontraktor at natayangayan sila ng 18 million pesos. Labis nga na nalugmok si Gemma na napunta sa wala ang pera ng kanilang ina. Dahil dito, sinubukan niyang humingi ng tulong sa kaibigan niyang si Deborah. Sinabi nga ni Gemma kay Deborah na gusto niyang ipagawa ang kanilang bahay at kailangan niya ng malaking pera. At dahil tunay na kaibigan, nag-alok nga si Deborah ng tulong ng 18.8 million pesos. Pero biglang nagbago ang isip ni Deborah at sinabi niya kay Gemma na hindi na nga siya makakapagbigay pa ng 18.8 million pesos. Pinayuhan nga ni Deborah si Gemma na ibenta na lamang ang kanilang bahay para enjoyin pa ang perang pagkakitaan nito. At June 11, 2021, nang nagtungo si Gemma sa bahay ni Deborah na may dalang asul na maleta. Alauna ng hapon nang lumabas si Gemma sa bahay ng kanyang kaibigan,
dala pa rin ang asul na maleta. Pero sa pagkakataon na ito, maumbok na ang maleta at tila may laman sa loob. At ayon pa sa ulat, may dala ang isa pang maliit na bag si Gemma pag alis niya sa bahay ni Deborah. At sa kuha nga ng CCTV, nakunan si Gemma na dala ang asul na maleta habang naglalakad sa London bago siya sumakay sa isang taxi. Kinagabihan naman nakunan si Gemma ng CCTV at ipinagamot ang nabali niyang daliri. Ayon sa kanya, naipit umano siya sa pintuan kaya ito ay nabali. Kinabukasan, nai-report na si Deborah ang nawawala ng kanyang tenant. At sa investigasyon na pag-alaman na bukod sa tenant, ang huling kasama nga ni Deborah sa kanyang bahay ay ang kaibigan nitong si Gemma. Agad namang ipinatawag sa police station si Gemma. Pero ayon kay Gemma, nagpunta si Deborah sa mga kamag-anak nito na malapit sa dagat dahil nade-depress na umano ang kanyang kaibigan. Pero ang katotohanan, pinaslang na talaga ni Gemma si Deborah na nagtungo siya sa bahay ng ginang. At ang laman nga ng hila-hila niyang maleta ay labi ng kanyang kaibigang si Deborah. Ayon sa mga ulat, matapos paslangin ni Gemma si Deborah, pinaghiwalay-hiwalay niya ang labi ng kanyang kaibigan. Ninakaw din ni Gemma ang ilang dokumento ng pagmamay-ari ni Deborah. Gumawa din siya ng kasulatan kung saan sinasabing ipinapamana ni Deborah ang kanyang ari-arian at pera kay Gemma. Nakalagay din sa last will and testament na bibigyan din ni Deborah ng pera ang nanay ni Gemma. Napag-alaman na 2 linggong itinago ni Gemma ang maleta sa loob ng kanilang bahay. At June 26 nang ginamit na ni Gemma ang cellphone ng kapitbahay niyang namatay. Nag-book siya ng isang car rental gamit ang pangalan ng kanyang kapitbahay at nagtungo siya sa isang lugar kung saan itinapon niya ang labi ng kanyang kaibigang si Deborah. At kinabukasan ang labi ng kaawa-awang si Deborah ay natagpuan ng mga turista. Agad namang nagtungo sa lugar ang mga pulis at sa kanilang paghahanap, natagpuan nila ang itaas na parte ng labi ni Deborah. Dahil sa matagal nang wala ng buhay si Deborah, hindi na na-determine pa kung ano ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Pero natagpuan nga sa autopsy na may pinsala sa ulo ang biktima. At July 6, 2021, inaresto ng mga pulis ang kaibigan ni Deborah na si Gemma. Sa bodycam nga ng mga pulis nakikita kung paano inaresto ang gulat na si Gemma. At sa police station, formal lang sinampahan ng kasong murder si Gemma para sa pagpatay niya kay Deborah. October 11, 2021 na nagsimula ang trial ni Gemma sa korte at dumalo lamang siya via video call. Sa korte, sinabi nga na may experience si Gemma bilang osteopath at kaya niyang maghiwalay-hiwalay ng labi. Naisiwalat din na pinaslang ni Gemma si Deborah matapos tumanggi ng biktima na pahiramin siya ng 18 million pesos. Ipinalabas nga din sa korte ang kuha ng CCTV kung saan nakunan si Gemma na may hila-hilang asul na maleta at natalakay din ang tungkol sa pekeng will and testament na ginawa ng suspect para nga sa kanya mapunta ang mga yaman ng biktima. Isang witness naman ang nagsabi na hinihingi umano ni Gemma ang gulong na ipinangpalit sa nasirang gulong na sakay-sakay ang suspect para nga umano ito ay kanyang magamit. Nagtaka nga ang mekaniko kung bakit hinihingi ng suspect ang gulong na ito. Ang asul na maleta na nakita sa CCTV ay natagpuan sa bubong ng kapitbahay ni Gemma. Walang DNA ng biktima sa maleta pero merong isang maliit na panyo na may bakas ng dugo sa bulsa nito. At ayon nga sa abogado ni Gemma, hindi nilagay ni Gemma ang labi ni Deborah sa maleta dahil wala itong DNA ng biktima. Wala din daw bakas sa bahay ni Deborah ng struggle o indikasyon na may nangyaring krimen. Git naman ng prosekusyon, ang nabaling daliri ni Gemma ay sapat ng ebidensya para sabihin na nagpangbuno ang biktima at suspect. Sinabi pa ng depensa na ang bahay ni Gemma ay nagkakahalagang 269 million at may ipon umano ang suspect na 7 million kaya imposibleng pera ang motibo ng suspect para paslangin ang biktima. Sa kabilaan nito,
Napatunayan pa din si Gemma na guilty sa pagpatay kay Deborah. Hinatulan siya ng habang buhay na pagkakulong at maaari lamang siyang bigyan ng parol sa taong 2056. Nanindigan naman ang nanay ni Gemma na inosente ang kanyang anak at ang tangi lamang daw kasalanan nito ay nilinis o nilabhan niya ang asul na maleta.